Salamat sa muli, sa araw na ito muli, lalo na sa napakinggan natin kanina sa mga aral ng ating kapatid na si Brother Wilson. Tayo po'y nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng pagkaunawa, narinig natin ang pagpapahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid. Na ano ba ang purpose ng Panginoon sa atin? Buksan nga natin, kapatid, ibalik natin doon sa kanya ipinangaral sa, ano ba yun, sa Thessalonians chapter 4, verse 3 and 7. Gusto ko lang i-connecta ang tatalakayan natin sa kanyang, sa ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan niya. Thessalonians chapter 4, verse 3 and 7, bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayan sa araw na ito. Ano lang, kasi kailangan nating maikonekta ito sa ating tatalakayan sa araw na ito. First Thessalonians chapter 4, verse 3 and 7. Yeah, that's right. Yun ang binanggit ang kinot ng ating kapatid tungkol sa kanyang pinangaral, living na namumuhay sa kabanalan, living in a sanctified life. Yan. First Thessalonians chapter 4. Ayan, that's right. Basahin natin. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. So this is the very purpose of God that everyone must live in a holy life. So, hindi natin, wala tayong choice, wala tayong ibang choice para dapat nating makamtan ito. Pero ang katanungan, how we receive a holy life. Alam natin yan. Ito yung napakahirap na para minsan iisipin nating sarili. Para yatang napakahirap nito Kasi nabubuhay pa tayo, narito pa tayo sa karnal na kalalagayan, nagkakamali, nagkakasala. Merong conclusion dyan, may conclusion dyan mga kapatid. Ginawa na ito ng Panginoon sa atin. When our Lord Jesus Christ came down from heaven, He gave His life into the cross of Calvary. Through by His death, He redeemed us from His very own blood. Ang dugo, ang kabayaran, naging kabayaran lang ng lahat ng ating mga kasalanan. Ako niyang kapatid, walang sino mang maaring makagawa nito upang alisin ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Kundi tanging isang tao lang na nagkatawang tao, walang iba kundi ating Panginoong Hesus. He redeemed us from bury His own blood. Sa kanyang dugo. Dahil ang buhay ay nasa dugo. Mula sa ating kamatayang kalagayan, tayo ay tumanggap ng buhay, ng mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Tignan niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Ginawa niya na mamatay sa cross ng Calvary upang tayo ay tumanggap ng buhay. Hindi lamang basta buhay. Buhay na may katapusan. Kundi buhay na walang hanggan. Eternal life. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. For this is the will of God. Even your sanctification that you should abstain from fornication. Baga, meron dapat tayong gawin gampanan. Pero magagawa ito ng Panginoon sa atin. Dahil alam ng Panginoon ang ating mga kahinaan. Ang Panginoong Jesucristo pa rin ang nagawa nito para sa atin. At hindi ito magmimis.
magagawa ng Panginoon ang lahat para sa atin. Kaya nga siya bumaba para tayo ay sakluluhan upang tayo iligtas sa anumang kapahamakan na naghihintay sa bawat tao na hindi nakakilala ng katotohanan. But tayong lahat ay nakakilala and we receive grace. Nakatanggap tayo ng biyaya. Dahil kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi tayo maaalisan ng ating kasalanan from the original sin and even to the present sin of what we have. Now, malinis tayo sa paningin ng Diyos. Inari tayong ganap. Yun ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Binanggit ng kapatid ang lahat ng mga kung paano maging banal sa pasimula pa during the Old Testament time through by the law. Pero meron tayong tinitingnan yung kinakarap. Ano yun? Which is the law of Christ. Ang batas ng ating Panginoon, inuna niya muna. Alin niya pag-uuna? Tayo sa kululuhan. Tumanggap, and we are justified through by His own blood. Lininis tayo ng kanyang banal na dugo. Thank you, Lord. Salamat. Sabi dito sa verse 7, kunin mo sa verse 7, sa verse 7, medyo kasi ko ngayon. Wala sa kondisyon ng aking lalamunan. Sabi dito sa verse 7, For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. This is the very purpose of God. Na kung saan tayo nasa dating kalalagayan for being uncleanness, and God made us holy. Tayo ay nilinis ng banal dugo ng ating Panginoong Jesus. And we are sanctified through by His own blood. Tayo ay nilinis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Dahil nasa dugo ang buhay. Kaya ibinigay niya ang kanyang dugo upang tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi mananatili tayo sa dating katauhan natin, mananatili tayo sa kalalagayang merong kasiraan. Dahil ang mananatili ka doon sa kalalagayang taglayang kasalanan, merong kasiraan ang bawat isa atin. Kunin mo mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50, dahil ang layunin talaga ng ating Panginoong Jesus ay makasama natin siya. Kunin mo sa 1 Corinthians chapter 15, 50, additional to, adlib ko lang to, hindi pa ako nag-uumpisa sa pangangaral ko. Ano ba yun? Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Pakitagalog mga kapatid, para mas lalo natin maintindihan. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana na walang kasiraan. So ito ang purpose ng Panginoon. At ito ang binabanggit dito sa kasulatan na hindi tayo maaari makapunta kung saan naroon ang Panginoon. Kung mananatili tayo sa kalalagayang ito na mayroong kasiraan. Kaya ginawa ng Panginoon, bumaba mula sa langit ang ating Panginoong Isus upang He made remedy for us. Niremedyohan niya kung ano ang ating pangangailangan. Ano ang ating laging kailangan? Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At inalis yun sa atin. And God made us holy sa kanyang paningin. Palakpan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Right. Alam mo, dito, binabanggit dito ang kaharian. Dito, tayo narito ngayon sa libutan ito, sa mundong ginagalawan natin, kinabubuhayan natin. Sino ba ngayon ang nag-ahari sa atin?
Walang iba ang ating Panginoon. Every time na nagkakatipon tayo, di ba't sinasabi niya kung saan man, sa 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan. Ako'y nasa kanilang kalagitan. For where 2 or 3 gathered together in His name, I was in the midst of them. Ako'y pumapagitna sa kanila. So, may ibig sabihin tayo, kinakatagpo ng Panginoon. Sa bawat pagtitipon sa gawain ito, maniwala kayo mga kapatid. Hindi man natin na makita ang ating Panginoon sa laman, dahil siya ay bumalik na sa kalangitan, na palitan ng katawan, ngunit sa pangalawang pagkakataon siya ibabalik. Yun ang binanggit sa atin ng ating kapatid. We are living in this generation, tayo yung Enoch generation. Kung paano sana si Enoch, renapture o inagaw. Ibig sabihin ng inagaw, siya ay pumailan lang. Pumunta doon sa langit na hindi nakaranas ng kamatayan. Yan po ang ating dapat paghandaan. Dahil yan ang last event na magaganap sa atin. So, we are the Enoch generation. And we are living in this very, last days. Dahil ang last days ay dito tayo nabubuhay. Maaring bukas dumating ang Panginoon. Sa isang linggo, sa isang buwan, hindi natin alam. Pero God given us, mga signs. Lindol, ano pa. Marami. Hindi talaga ito ang punto ko. Ito yung introduction pa lang. So, maniwala kayo kapatid. Tayo ay nabubuhay ngayon sa huling kapanahunan. Maaring bukas, mamaya, dumating ang Panginoon. Pero ang nais ng Panginoon, tayo ay papaghandain niya at tutulungan niya tayo upang makamtan natin kung paano ang kahandang ito makamtan ng bawat isa. Amen ba mga kapatid? God will work for us. Sabi dito, di pa ako nag-uumpisa sa papangaral ko. Ephesians chapter 4, verse 1, ito pa yung kay kapatid, Brother Wilson. Gusto ko lang kunin ito, ikukunikta ko lang ang tatalakayin ko. Sabi dito, na ito, tinote niya to, sabi ito, namamanik nga ako sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon. Ito yung pangaral ni San Pablo, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. So, nandoon pa rin ang encouragement ng kapatid na San Pablo, na hindi tayo maaaring makampante kung ano man ang tinatayon, ano ang kalalagayan natin ngayon. Pero, ang very purpose ng Diyos sa atin, kaya pinagkalooban niya tayo ng biyaya upang magampanan natin ito. Kung sa sariling tayo, sa ating kakayahan, hindi po natin ito magagawa. But we must rely to the Lord. Sa Panginoon tayo magre-rely. Kaya hindi tayo itigil sa Kanya ng paghingi ng katulungan. Sasambahin natin atin siyang paglilingkuran. Hihingin ang Kanyang gabay at pantubay sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. So din, makakamtan natin ang kabanalang kung ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? That's right. Di pa ako nag-umpisa sa aking gusto ko na mag-umpisa, kapatid. Basta ilagay mga kapatid yung aking tatalakayin. Yung pamagat, the glorious body, o ang katawang maluwalhati. Ito yung nangyari na ito kay Enoch. Maging ang ating Panginoong Hesus. Napalitan mo muna siya ng makalangit na katawan. A glorified body or a glorious body. Philippians chapter 3 verse 21, bago tayo manalangin. Ilagay mo, Philippians chapter 3 verse 21. Babasahin natin bago tayo manalangin. Dumako sa panalangin. Who shall change our vile body
that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Tagalog ulit natin para mas lalong maintindihan na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. So, pinakikita sa kasulang ito, sa pagpapahayag ng kasulutang ito, wala tayong participation, wala tayong magagawa. Kung nais nating baguhin ang ating sarili, bulayin natin ang salitang ito, ang passage na ito, na siyang magbabago. There is somebody na gagawa nito. There is someone who will make this for us. Walang iba kundi ating Panginoon Jesus. Na siyang magbabago ng ating katawan, ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sino ba ang tinutukoy dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Nang siya bumaba mula sa langit, nang siya magkatawang tao-tao nga siya nung panahon yun. Ngunit siya nag-transform, napalitan ng maluwalhating katawan nang siya bumalik sa kalangitan. Kaya sabi dito, na siyang magbabago, tinutukoy siya, na siyang magbabago ng katawan nating kalalagayang itong pagkamababa. Baba, ibig sabihin, isipin nyo na lahat, ano ba ang pagkamababa natin? Upang maging katulad ng kanyang katawan. Ano ba ang tutularan ng katawan ito? Yung maluwalhating katawan. Ang maluwalhating katawan, the glorious body, ay yung wala ng pagkasira, hindi na ito magkakasakit. Ito ay mabubuhay ng walang katapusan. And we will be to the Lord forever. Tataglayin natin ang katawang ito. So, ang gagawa nito sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Ako niyo ang batid, unawain niyo lang maigi. That's right. Thank you, Lord. Hindi ko na kayo patatayon, yumuko na lamang kayo, mananalangin tayo. Ama namin, Diyos banal, muli salamat sa muli pagkakataon na ito na kami ay nagkatipon. At nagawa namin, Panginoon, sa aming sarili na tumungo dito sa silong ng bubungang ito, Panginoon. Dalalam namin. Dito mo kami kakatagpuin, O Diyos. At muling tumanggap ng mga pagpapala. Ama, muli, kami po yung nagpapakumbaba. Dahil sa mga nagdaang araw, muli naming minsan nakalimutan ang iyong mga salita. At muli, pinaalalahanan po kami. Salamat. At ngunit, nagkaroon parang kami nagawa na mga bagay na dito, mayon sa iyong katuwiran. Mga bagay na hindi ito naging malugod sa iyong harapan. Muli, patawad, Panginoon. At patuloy na hihiling po namin, inihingi sa iyo, O Diyos, na marapatin mo ang bawat isa. Dapat tumanggap ng pagpapala. Ang tumanggap ng biyaya ng iyong mga papahayag ng iyong mga salita. Kung paanong sinabi mo, ang pagkain ng kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Salita ng Diyos. Kaya ngayon, Panginoon, handa po ang aming pagkinig, ang aming puso, upang tanggapin ang iyong mga ipapahayag, upang ito'y magkapakinabangan namin ng bawat isa sa amin. Kung paano tinanggap namin ang pananampalataya, ay mas lalong higit na umusbong sa buhay namin ang masigit na pananampalataya. Maraming salamat, Ama, sa biyaya na aming tinanggap sa iyo. Ako, O Diyos, narito sa likod ng pulpito. Inihiling ko po, Panginoon, na peran mo ang iyong labing putik na ito, na maging daluyan ng pagpapala mo po, Panginoon. Dahil wala pa akong magagawa sa aking sarili. Dahil ako'y marumi. Ako'y nagkasala. Inaamin ko pa rin ang lahat ng mga kabali na gawa ko. Ngunit dahil sa pag-ibig mo po, Panginoon. Dahil sa pagkatawag mo po sa akin. Sa kabila ng lahat, anumang kalalagayan ko, itilalaga mo ako po, Panginoon, upang gamitin, lalo sa ganitong gawain po, Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Sa dakilang pangalan, tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Everybody says, Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon.
Tapos na yung kalating oras. Medyo mukhang mabibitin ako. In Matthew, mag-umpisa tayo sa Matthew chapter 13. Lagay mo sa verse, starting at verse 1. Tagalog mo na lang para tuloy-tuloy na. Matthew chapter 13. Ilagay mo nga sa... Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. Tuloy-tuloy mo na lang. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao, ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. So this is the very time during the time of our Lord Jesus Christ, He began to preach. He began His ministry. Yung panahon ng ating Panginoong Jesus sa kasulatan ito, nag-umpisang mangaral at magbahagi ng kaharian ng Diyos. So, babasahin lang natin ito. Tuloy-tuloy mo. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga. So, yung mga parable words. Ibig sabihin, yung matalinhaga. Nakukuha niyo ito. Yun ang pagpapayo ng Panginoon sa panahon yun. Sinasabi narito, ang mga hasik ay yumaong upang maghasik. Tuloy-tuloy mo. Kukwento mo na tayo. At sa paghasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. Inihiling ko sa bawat isa na talasan ang pandinig upang ating maunawan. Dahil ang kaunawaan, ito ay ang daan para makamtan natin ang buhay na ipinangako ng Diyos. Upang wag tayong mahulog sa kamay ng Diyos. Amen ba? Tuloy. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Tuloy mo lang muna, tuloy. Sa verse 6, at pagsikat ang araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Tuloy mo sa verse 7, at ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga ang ilay tig-100 at ilay tig-60 at ang iba ay tig-30. Kunin nga natin sa verse 18, medyo ikinumays natin ang ito yung paghahasik. Sabi yung paghahasik, dahil ang binabanggit ditong binhi, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang kanyang mga pagtuturo at kanyang mga aral. Ito ang pinakakulugan dito yung binhi. At iyon ang inihasik. Ano ba ang paghahasik? Yun ang ginawa ng Panginoon Hesus na kanyang ipangaral ang kanyang mga aral at ang kanyang mga katuruan. So yan ang binabanggit dito sa paraan ng matalinghagang pagsasalita at sa kasulatan ito. Yung aral ng ating Panginoon Hesus o ang kanyang mga salita, yun ang ibig sabihin binhi. Kunin nyo na maigit ito mga kapatid at baka hindi na ito maulit. Sana magsilbi itong gabay ng bawat isa sa inyo. Dahil kung paano sinabi ng ating Panginoon Hesus na siyang tinanong, ako ang buhay, ako ang daan at ang katotohanan. So, ang salita ay buhay. Kaya talasan natin ang pandinig dahil ang marinig nyo ngayon ay magtataglay tayo ng masigit na kagalakan, kaaliwan sa buhay na ating tinatanganan ngayon. Amen ba, kapatid? Tuloy. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi na pag-uunawa, ay pinaroonan ng masama at inaagaw ang nasik sa kanyang puso, ito yung nasik sa tabi ng daan. So, merong mga naging sitwasyon na merong na nakarinig ng salita ng Panginoon o nahasikan ng binhi ng ating Panginoong Hesus, ngunit hindi naunawa. Anong nangyari? Dahil sa hindi niya pagkaunawa sa mga narinig, pinaroroonan ng masama. Alin ang masamang ito? Ito yung masamang espiritu.
Kaya tayo, pag nakikinig tayo, huwag nating hayaang agawin ng kaaway ang ating atensyon. Na kung paano pamasok dito sa kabilang tenga, palalabasin natin dito, pagbaba natin sa iglesyang ito, wala na tayong naaalala. Mga kapatid, napakahalaga ng kaunawaan. Inaagaw ang nasik sa kanyang puso, ito yung nasik sa tabi ng daan. Tuloy mo. At ang nasik sa mga batuhan ay ang nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng bunggalak. Ito rin yung ibang naging galalagayan ng mga tao na nakarinig ng salita, ngunit wala itong matatag na naging galalagayan sa kanya. And verse 21, kaya lumayo wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian upang uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. Na-offend. Kaya yung mga bagong nababautisman dito, baka mamaya naglalakad doon, papunta rito, natutuya, nakakantsuwan, at sila ay ma-offend. Mga kapatid, tatagan nyo ang inyong loob sa pananampalatayang ito. Dahil ay mga pagsupok na kakaharapin ng bawat isa. Bagay sa mga datihan o sa mga baguhan man, marami tayong kakaharaping pagsubok. So, nawawala. Yung narinig nilang salita kung paano ang kanyang naunawaan ay nawala. Dahil natisod sila sa na-experience nila. Minsan maaaring pamilya pa ang umuusig. Oh, simba ka ng simba. Born again ka. Ano pa. So, ganoon talaga. Tuloy mga kapatid, baka maubusan yata ako ng oras. Mahaba ito, hanggang alas 12 ito. Pero iiksiyan ko na lang, hanggang 11:30 lang. Sige, tuloy mo. At ang nasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa libutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaong naging walang bunga. So, itong maraming naging sitwasyon na makikita natin sa pagpapahayag ng kasulatan ito. Yun ang mga naging katayuan ng maraming iba dyan. Pero salamat tayo. Makikilala natin ngayon mamaya. Sino ba tayo? Ano bang kalalagayan natin sa pananampalataya? Hayaan nating talakayin muna natin ito. So, ito ay pinakikita sa isang tao na mayroong mga bagay na hindi niya maiwanan. Maraming tinatangkilik sa buhay, maaaring siya mayaman o maraming trabaho. Iba yung taong naghahanap talaga ng kabuhayan na walang-wala, na maraming problema. Ang tinutukoy dito yung taong meron ng kasaganaan sa buhay. Kasi meron na lang ang ganyan eh. Kumpare ko nga sa Eriga, kumpare ko si Edwin Tantiado, mayaman, may-ari ng hardware. Ang pera ay isang tambak. Nagbibiro nga kami, pwede, madadala mo kaya yan? Kaya kwento na yan. Makakataragdag pa sa topic ko. Ganun ang mga mayaman. Puro pera, puro pera. Ganun, minsan nga tayo, ganun din tayo. Ang ating sarili, nabibisi tayo, nadadala tayo, nahihila tayo sa mga bagay na kinakaharap natin sa buhay. Di ba? Ako sa totoo lang, kanina, baga, alas 3, gising na ako. Sabi ng asawa ko, punta ka na, mag-display ka na muna doon sa tindahan. So, hindi ko kinakailayan. But then, ang puso ko, kung titinit, babasahin nyo ang kalooban ng puso ko, magsasabay ito ng totoo sa inyo. Nahihiya ako sa Panginoon. Pero alam ng Panginoon ang aming pangangailangan. Dahil kami ay salat kami sa salapi. Bagamat nakita nyo na meron akong sakyan, ano pa man. Pero sa totoo lang, walang laman ang bulsa ko ngayon. Yan mga kapatid. Pero ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Katulad ng sinabi ng Panginoon ng Diyos sa kanya kay San Pablo. Bagamat meron siyang tinik o sakit sa kanyang sarili, hinihingi niya sa'yo gumaling. Anong sabi ng Panginoon? Ang biyaya ko ay sapat sa iyo.
Kaya ano man ang kalagayan ko, ang maging kalagayan man natin, ano man kinakaharap natin sa buhay, sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Ilagay mo muna ang Philippians chapter 3, verse 19. Idudugtong natin ito sa verse na ito. Philippians chapter 3, verse 19. Gusto kong idugtong ito bago tayo tumuloy. Tatalakay natin ito. Ayan na ba? Na ang kanilang kahinatnan, yung mga tao, na ano yun? Balikan natin kanina. Basahin ka muna natin. Na ang kanilang kahinatnan, ang mga tao nagpapalaga sa mga bagay dito sa libutan, sa kanyang mga tinatangkilik. Ano ang kahinatnan? Sabi dito sa Philippians chapter 3, verse 19, sa kasulatan ito, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Small d, meaning hindi Diyos, na tunay na Diyos. Unang binabanggit ito, Diyos-Diyusan. Letter D. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. So kung yun pala dalhin natin ang ating sarili na puro lamang mga bagay dito sa liputan, puro trabaho, negosyo, ng mga bagay, hindi natin bibigyan ng kalayaan ating sarili. Bagamat narinig natin ang salita na nagbibigay ng biyaya ng Panginoon. Ini-ignore po natin. So ano bang mangyayari? Ulitin natin na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan. Kapamakan saan? Ang Biblia nagtuturo po na may impyerno, mayroong lake of fire, mayroong walang katapusang hirap saan? Sa dagat-dagatang apoy na naghihintay sa mga mapapahamak. So nais nyo mapahamak, naghihintay ang kapamakan doon sa lake of fire. Tumigil na kayo. Tumalikod kayo sa pananampalataya. Huwag niyong tanggapin ang Panginoon na tagapagligtas natin. Doon, naghihintay ang dagat-dagatang apoy. Pero pag tinanggap natin ang biyaya na nagmula sa Panginoong Diyos, makakasama natin ang Panginoong Hesus. At tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan, the eternal life na ipinangako ng Diyos sa atin. Maraming dahilan. Maraming umaayaw. Tumatalikod. Hindi ko masisisi. Ayaw. Siyempre, meron nga namang salitang ayaw. Meron namang salitang gusto. So, talagang gaano talaga to? Mangyayari talaga ito. Merong umayaw. Merong gusto. Pero ako, lagi akong gusto. Sana gayahin niyo ako sa kabila ng lahat. Ano mga kahinaan ko? Lagi kong gusto ang bagay ng mga espiritual na nagmumula sa Diyos. Yun ay patuturan ni San Pablo. At yun din ang patutuko sa inyo. At lahat ng mga taong ginagamit sa iglesyang ito. So, nawala? Ibalik mo. Ulitin ko, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ano ba ang tiyan? Yung mga bagay na pangangailangan natin. Doon nakapokus ang ating kaisipan. Bata ka pa, kailangan mo mag-aral. Yung matupad ang yung pangarap, maging nurse ka, maging engineer ka, o arkitekto ka. Yun ay mga bagay na hindi masama yun. Unless na isinasanggunin mo ito sa Panginoon. Katulad ng aking anak na si Julan, na nagigitara kasama sa music ministry. Pinagpaalam ko kay Brother Ryan. Pagpaalam ka, upang ang pagpapala ng Panginoon ay hindi ito matanggal sa iyo. Dahil kung paano si Abraham na nakaranas ng tanggutom sa kanilang lugar, ay siya nagpunta sa Egypt upang maghanap ng kabuhayan. At nagkasala si Abraham at itinanggi niya si Sarah na kanyang asawa at sinabi pa ni Abraham, masabihin mo na ikay kapatid ko lamang. So, sa pananampalataya ni Abraham sa kanyang ginawang kamalian, nandoon pa rin ang pagpapala ng Panginoon.
Kaya ang aking anak, sabi ko sa kanyang asawa, sa aking manugang, ang debosyon kailangan mo. Araw at gabi manalangin ka. Every time, ako nga ng asawa ko, every time bago matulog, inilulod ko ang aking tuhod. Lahat ng mga anak ko, pamilya ko, pinananalangin. At gayon din po kayo, ipinananalangin ko. Ewan ko lang sa inyo kung kasama ako sa inyong mga panalangin. Sana kasama ako sa panalangin ninyo. Amen, mga kapatid. That's right. Ukol sa lupa ang kahinatnan ng kapamakan. O, sa impyerno na lang. Huwag na sa lake of fire. Kasi ang impyerno dadalhin din doon sa lake of fire. So, hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. Ito'y trabaho namin ito. Kung baga sa kawan, trabaho lang. Bilang mga ngaral. Trabaho lang. O kaya, mga kapatid. Kaya huwag mong tutulog-tulog. Kung sino may pandinig, makinig. Yan ang sinasabi ng Espiritu. Tuloy mo sa Matthew. Kukunin natin yung ano. Ayan. Ito na. At ang nasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan ng nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Nagkaroon po ng maraming bilang. Ibig sabihin, nagbunga. Ano ba ang siniibig sabihin na nagbunga? Simula nang tayo makarinig ng salita, tayo naniwala, at tayo sumampalataya, tayo po'y mayroong pagtitiis. Hindi po natin magawa na tumalikod sa katotohanan ng ating narinig. Marami na. At dito rin, meron din. Tumakas pa. Kumbaga sa militar, nag-awol. Hindi ko nasabitan ng pangalan. Nag-awol po siya. Sana kahabagan siya ng Panginoon. Tumalikod. So, sabi dito, at nahasik sa mabuting lupa. Sino bang mabuting lupa? Yung mga tao na nakarinig, na nagsimulang sumampalataya, na nakaunawa ng salita. Yung nakaunawa. Pero yung hindi nakaunawa, agawin po ng kaawayan. Kaya hinihiling ko po sa inyo, na wag po tayong tutulog-tulog. Unawain natin na maigi ang ating pinakikinggan ngayon sa araw na ito. Dahil pananagutan po namin ito sa Panginoon. Baka pag harap namin sa Panginoon, hindi ka nagsalita. Hindi mo kasi pinalakas ang iyong salita. Yung mga natutulog, hindi mo kasi ginising. Siyempre, susumbatan kami ng Panginoon. So, ito yung pananagutan namin sa inyo, mga kapatid. So, pasensya na kayo, mga kapatid. Ito ay sa kapakanan din ninyo ito. Amen ba, mga kapatid? Sabi dito, nakaunawa ng salita na siyang katotohanan ng nagbubunga. So, kilala na natin ngayon ang ating mga sarili. Tayo ba'y nagbubunga? Sana lahat tayo magbunga. Try, pag nagkagad ako, medyo, ako, pag nagkagad. Romans 10:17. Ito, tapusan natin ito. Na mapakinggan natin ang mga salita, ang mga pagtuturo. Kaya sabi dito sa Romans chapter 10, verse 17, kaya nga ang paniniwala, so kailangan mo tayong maniwala. Pero kung hindi mo ito mauunawaan ang iyong narinig, paano pa sasampalataya? Kaya inuna dito sa passage nito na ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan mo na magkaroon ka ng confirmation. Meron kang pagkakilala, pagkaunawa. So, paano mo nga naman ito mauunawaan kung tulog ka? Hindi ini-ignore mo ang mga salita. Wala kang pagpapahalaga sa salita. Yun ang magaganap. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. John chapter 3, verse 5 to 6 to 7. Paspasan natin ito.
Ito yung panahon na nagpahayag ang Panginoon tungkol sa bautismo, sa muling kapanganakan. Nang panahon ng ating Panginoong Jesucristo na makausap niya si Nicodemo na isang may mata sa katungkulan. Sa panahon ngayon ay lumapit at nagtanong, dito na lamang sa portion natin ito babanggitin, titingnan. Nagtumanong ito kung paano makamtan ang buhay na walang hanggan. Ang sagot ng ating Panginoon, simulan na lang tayo dito sa verse 5. Sabi dito, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So God requires baptism in the name of the Lord Jesus Christ. At rin-require din na ipanganak ng tubig ang sino mga maniniwala. So yung mga nabautis na nakarang linggo, kayo ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang kayo ilubog sa tubig doon sa dagat, kayo iniluwal. Kayo ipinanganak ng tubig. At ang mga pangyayaring yun ay katwiran mula sa Diyos. Dahil simpleng bagay lang naman yung kung iisipin. Kaya may karugtong doon. Na anong karugtong? Tuloy mo. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Sa una ay pinanganak tayo sa laman. At ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Nang ganapin natin ang ipanganak tayo, iluwal tayo sa tubig, tayo ay ipanganak sa Espiritu. Nakukuha niyo mga kapatid, yun ay espiritual. Hindi literal. Dahil yun it is the righteousness of God. Para mahugasan tayo, ma-justify tayo sa mga kasalanan. Tayo muling ipanganak. Dahil require ng Diyos na ang bawat isang ipinanganak sa laman ay kailangang ipanganak na muli. Congrats sa mga ipinanganak noong nakarang linggo. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 7, Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan kayo ipanganak na muli. Balik mo ulit doon sa verse 6. Meron akong kukunin doon. Sa verse 5. Ayan. Sumagot si Jesus sa katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipanganak ng tubig at ang Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tignan mo, nang hindi ka papala na babautismuhan, hindi mo isinusuko ang iyong sarili sa katwiran ng Diyos, ikaw kung nandun ka sa dati mong buhay, sa dati mong kinalalagyan, and you will never enter into the kingdom of God. Pero nang mabautismuhan ka at nang ipanganak ka ng tubig o pinanganak ka ng Espiritu, you have the access to enter into the kingdom of God. Nakuha niya kapatid. Tanging ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay ang alin? Ang ipinanganak na muli. Congrats sa bago mga ipinanganak. Palakpakan natin ang mga pinanganak. Kayo ngayon ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Makakita natin mamaya. Kaya kung ang sino man na tumatanggi sa ganitong ino-offer ng Diyos sa kanyang katwiran, ay wala pa siya sa kaharian ng Diyos. Hindi pa siya nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Iyan ang totoo. Kinakailangang ipanganak na muli upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Romans chapter 1, verse 17. Kayang-kaya ang oras. Ba't dito? Sabi dito. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos. So, nabanggit dito ang katwiran ay nahayag mula sa pananampalataya. Kailan ka ba nagkaroon ng pananampalataya? Kailan ba tayo nagkaroon ng pananampalataya? Kailan tayo nagsimula ng tayo mananampalataya? Simula nang marinig natin ang salita ng Panginoon at tayo naniwala at nagsimula tayong sumampalataya. Dahil ang paniniwala, ito'y bahagi lamang ng pananampalataya. Hindi basta naniwala ka. Marami rin naniniwala.
Oo, naniniwala ako Jesus. Pero walang pananampalataya. So, isipin nyo na maigi siya mula sa inyong kaisipan. Kung ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Sabi dito, nang tayo ay mabautismo sa tubig, nang ipanganak tayong muli, nahayak mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Hindi pala sapat ng panahong iyon na tayo ay sumampalataya, kundi hanggang sa dulo ng pananampalataya. Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay, wala tayong katapusang maglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Yun ang from faith to faith ang labanan dito. Yun ang journey. Hindi ibig sabihin, pagkatapos mo na bautismo nga, pinanganak ang tubig, tapos na. May malaya na ako kung saan akong gustong pumunta, meron akong kalayaan sa sarili ko. Hindi po ganoon. Ikaw ay kailangan pagpasok mo sa karan ng Diyos. Anong magaganap? Kailangang pasaklaw ka. Dahil ang karyaan ay may batas. At ang batas ay mayroon mga ordinansa that we must follow. Na kailangan nating sundin ang lahat ng kutusan. Dahil ang karyaan ay mayroong dapat gampanan ang bawat nasasakupan. During the time na ikaw ay nakapasok sa karan ng Diyos, ikaw ay magpapasaklaw. Ikaw ay susunod. Nakukuha niyo mga kapatid? Halimbawa, nandito ka sa Nabua. Kung ano ang batas, ang local na batas dito, ay gagalang natin ito. Ang namumuno dito, ang nagpapaso dito, walang iba kundi ang mayor ng ating bayan. Diba? Meron tayong batas na gagampanan. Dahil may hari, mas higit ang hari sa lahat ng mga namamahala. Tayo ay papasok sa karan ng Diyos. Bagong pamamahala ng Diyos. Ang mga ngasiwa nito, walang iba, kundi ang Diyos. Dahil siya mag-ahari sa atin. Saan ngayon nag-ahari ang Panginoon? Di pa sa atin? Kung paano sinabi niya, kung saan man sa 2 o 3 nakakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan. Tayo'y kinakatagpo ng Diyos. Tayo ay pinangangasiwan at pinamamalaan ayon sa kanyang kapangyarihan bilang hari. Ako kanyang kapatid, sana maunawaan niyo ang pinupunto ko. Baka hindi nito maulit. Baka maulit ito pag naimbita kami sa ibang church. So, hindi basta na lang ganun. Napakahalaga ng pasaklaw tayo, pagpasakop tayo. Kung ano ng mga itinuturo at narinig natin dito, doon. Ang pagtanggi nyo sa mga narinig ninyo ng mga salita ng Panginoon, yun ay ang pagtanggi sa Diyos. Narinig natin kanina yan. So, yun ang katwiran ng Panginoon. Bakit kailangan tayo makasok sa karyaan ng Diyos? Paano natin malalaman na tayo nga'y pinag-aharian ng Diyos? Let's confirm this. 1 Corinthians chapter 12. Verse 1 up to 28. Titingnan natin, tayo nga ba'y pinag-aharian ng Diyos? Bilang tayo na kabilang sa iglesyang ito? Basahin natin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1, ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makalam. Tuloy-tuloy mo lang. Tagalog lang para masabigit na maintindihan. Nalalaman ninyo na nang kayo mga hintil pa, ang ibig sabihin ng hintil, dahil ang mga hintil na yun, yung mga tao walang pagkakilala sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng hintil. Ay iniligaw kayo sa mga piping Diyusan sa atin mang paraang pagkahatid sa inyo. Di ba? Dati tayo. Ako, umahalik-halik pa ako sa Quiapo Church, doon sa Black Nazarene, inahalik-halikan ko, sabi ko. Kasi wala pa akong kalaman. Nung mag-a-abroad ako, talagang nandoon yung devotion ko.
Panginoon, Panginoon, yung black natin, inahalikan ko talaga. Sabi kasi ng asawa ko, pumunta ka sa Quiapo, halikan mong paa. Siyempre, ginawa ko yun. Kasi wala akong alam tungkol sa mga bagay na espiritual. Kaya sabi dito, iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyusan. Kaya mga tao nandun pa rin, naniniwala sa mga ganong bagay, sa mga piping Diyos-Diyusan, sa mga piping rebulto, sabi, sa alay mga paraan pagkatid sa inyo, tuloy. Kaya ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay tinakwil. So hindi ka maaaring makapagpapatotoo. Dahil sa wala mong kamalayan, wala mong kunawan tungkol sa bangay na katotohanan. And you will never testify about the Lord Jesus Christ. Ay nagsabi si Jesus ay tinakwil at walang sino man ay makapagsabi si Jesus ay Panginoon. Hindi ka makakapag-testify na si Jesus Christ ay Panginoon. Dahil sa wala mong pagkaunawa, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya pinagkakaloob ang Espiritu Santo sa bawat mananampalataya, sa bawat tinawag at tinirang upang mahayag ang katotohanan. Amen ba? Tuloy. Ngayon, may iba't ibang mga kaloob na tapos isang Espiritu. Tuloy mo lang, mahaba ito. Ang punto ko dito, titingnan natin kung sino nga ba tayo. At may iba-ibang pangangasiwa na tapat isang Panginoon, tuloy. At may iba't ibang paggawa na tapat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Tuloy mo lang. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pagkinabangan naman. Tuloy mo lang. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan. Yun, yung mga pastor, yung mga nangangaral, na katulad namin. At sa iba, ang salita ng kaalaman ayon sa Espiritu. So, there are different ministry. Sa iba, ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu. So, kung kayo ay hindi tinawag bilang tagapangangaral, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. So, napakasarap. Nakaupo lang kayo at pakikinig lang kayo dyan. Hindi kayo katulad namin na 3 araw na 4 na araw, nagpiprepare po kami ng ipangangaral. Humihingi ng inspirasyon mula sa Diyos. Nagpupuyat. Pero kayo hindi. Hindi kayo nagpupuyat. Pero kami. Minsan, ano kaya ang ipangangaral ko? Humihingi sa Panginoon. Basa, aral, basa hanggang sa dumating ang inspirasyon. Ito nga, medyo nahirapan ako eh. Sabi ko, ayaw na yata ng Panginoon akong bigyan ng inspirasyon. Pero salamat na lamang. At ang mapakinggan ko, ang aral ng ating kapatid, ng Miyerkules, doon ko ikinunikta. Lalo na kanina, sa pangangaral ni Brother Wilson, lalo akong nabigyan ng inspirasyon. Kinukunik ko lang. At sa iba, ang mga kaloob ng pagpapagaling, noong mga unang Kristiyano, yung mga apostol, sila nagpapagaling ng anumang sakit. Pero ngayon, hindi natin makakita kayo dito. So, nagkaroon ng cut off muna. Tuloy. At sa iba, ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba, hula, at sa iba, ang pagkakilala sa mga espiritu, at sa iba, at iba't ibang wika, at sa iba, ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ituloy mo lang. Datapat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ang gayon ding Espiritu na ibinabagi sa bawat isa ayon sa kanyang bibig. So ang gumagawa nito ay isang Espiritu. Sino ba ang Espiritu ito? Tuloy. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa, meron ang binabanggit na katawan. At mayroong maraming mga sangkap. Di ba ang katawan? Mayroong kamay, may paa, ano-ano pang sangkap ng ating katawan. Yun ay sangkap ng katawan. Bagamat marami ay isang katawan. Binabanggit na dito ngayon ang iglesia. Tayo ay mga sangkap ng iglesia. Bagamat marami ay isang katawan, tayo ay isang katawan ngayon. Gayon din naman si Kristo. Tayo bilang tayo, kung kami ay mga ngaral na tinawag na mga ngaral,
Kung kayo tinawag lamang na magkaroon ng pananampalataya na tagapakinig lamang, kayo'y sangkap kabilang sa isang katawan. And we are one body of Christ. Tayo ay katawan ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Gayon din naman si Kristo. Tuloy mo, kapatid. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautisman tayong lahat sa isang katawan. Nakita nyo? Kaya nga yung bautismong tinanggap natin ay isang klase sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sa isang paraang katwiran na nagmula sa Diyos. At yun ay pinaniwalaan natin. At kung hindi natin paniniwalaan, hindi tinatakwil natin ang Diyos sa buhay natin. Yan ay malinaw. Maging tayo, Hudyo, ibig sabihin magkaiba. Kasi ang Hudyo binibigyan ng mahalaga dito. Ang Griego ay hintel, hindi Hudyo. Dahil ang Diyos ay inangkin niya pasimula pa, ang mga Hudyo ay sariling kanya, ang kanyang bayan na binigyan niya ng masigit na pagpapahalaga. Ito'y mahabang kwento. Hingin na lang kayo ng mga kwento personal. Baka mahigit yung maintindihan. Maging tayo Hudyo, Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So, ibig sabihin, we are gathered together as being one body of Christ. Ang pinainom, ang ibig sabihin, painom tayo ng espiritu, yun ay katwiran mula sa Diyos. It is the presence of God. Tuloy. Sapagkat ang katawan, ito na. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. So marami tayo ngayon. For the body is not of one member, but many. Tuloy mo. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Tuloy mo. At kung sabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Tuloy mo. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamon? So, dinidifferentiate lang dito ang mga bagay na bahagi ng katawan. Tuloy-tuloy. Datapwat ngayon, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Tuloy mo. Through by his own purpose. At kung ang lahat ngayon pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Tuloy mo. Tuloy, kapatid. At hindi makapagsabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Tuloy mo, sana. Hindi ko lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. So, ang binabanggit dito, pinatutungkulan dito tayo na bilang isang katawan. At yung mga sangkap ng katawan na inakala natin kakaunti ang kapurihan sa mga ito ay pinagkakalob natin ang lalong saganang papuri at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yun ay mga katayuan ng bawat isa. Sige, tuloy mo. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri. Yaong sangkap na may kakulangan. Yan ay mga katawian. Upang magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. So this is a brotherly kindness na dapat gampanan ang bawat isa. Tuloy. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya, o kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. So, ito pala ang kinakailangan nating maganap sa buhay natin. Na mayroong caring for each other. Tuloy. Kaya nga ang katawan ni Kristo, ito na ang konklusyon, ang sagot. Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa'y sama-sama mga sangkap niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Bilang katawan ng Panginoon, sino ang ating ulo? Ang Panginoon Hesus.
Siya ang leader natin. Hindi gagalaw ang paa, hindi hakbang ang paa kung walang nag-uutos na nagmula sa kaisipan. Saan nakalagay ang kaisipan? Kundi sa ulo. Kaya ang ating Panginoong siya ang ating hari sa ating buhay. Nang makapasok tayo sa karya ng Diyos, tayo ay nagpasakop. So saklaw niya tayo. And wala na tayo sa dating kalalagayan na dati nasa sakupan tayo ng sa labas. Sino ang nag-ahari sa labas? Walang iba kundi si Satanas. Itinan natin ito. Kasulatan. So nakuha nyo na ang punto ko. Tayo ay katawan ni Kristo na nagpapasakop sa ulo. And the church is the body and the Lord Jesus Christ Himself. He is the head. Siya ang hari. Nakakapagod. Thank you, Lord. Kahit nakakapagod. Saan ba tayo? 2 Peter chapter 1, verse 2 to 11. Tatapusin natin ito kahit hanggang 2:00 pa. Kaya nga ang katawan ni Kristo sa bawat isa sumasama ang mga sangkap niya. We are the kompletong sangkap ng katawan. Ang kinanin nito mga kapatid. Paniwalaan niyo ito. Dahil kung hindi kayo sangkap, kung si Sister Mylene kamay sa katawang ito, mamaya, paano kakain? Diba? Literally. 2 Peter chapter 1, verse 2 up to 11. Sabi dito, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Bilang tayo ng mga sangkap, bilang katawan ni Kristo at nang nagsimula tayong manampalataya, ano sabi dito? Natanggap natin ang biyaya at kapayapaan. Ang sa inyo'y dumami, masigit pang lumago tayo sa kaalaman, sa karunungan, sa kaunawaan. Diba? Ano ba ang kailangan natin na masigit tayong lumago sa kaalaman? Lagi tayong nag-attend. Lagi tayong nagsisimba. Lagi tayong nakikipag-fellowship. Nakikipag-share tayo sa mga katulad namin mga elder dito sa church. Pero ang marami nahihiya sa amin. Paano kami sasagot? Wala naman ang tatanong. Mga kapatid, maging matanungin tayo. Di ba sa paralan, mas magaling yung laging nagtatanong? Kasi mas marami siyang nalalaman. Patid, yan ay isang paraan para mas lalo tayong higit na maintindihan natin ang katotohanan. Yun ang daan. Baka ma-open kayo sa akin, ha? Sana naman, hindi. Yan ay katotohanan. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Eh, di ba? In English, napakagandang grace and peace be multiplied. Magkaroon ng karagdagan. Magkaroon ng additional. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi matitigil ang arithmetic. Hanggang sa 1 plus 1 equals 2 equals 3, hanggang sa mabot sa milyon-milyon na pagbibilang, yun ay makikita na nagbubunga sa ating mga sarili. Milyon man yan o trilyon. Masigit na pinakikita sa kasulatan na tayo magbunga. Additional. Multiply. So, nakukuha niyo ito mga kapatid. Ano po? Paano kayo mag-multiply? Isa first stage pa lang, kayo yung tumatanggi. The first step of salvation is to receive, to have faith, maniwala sa katwiran ng Diyos, na ikaw ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. And you will never accept the truth. At tinatanggihan mo ito. At hindi ka makakapasok sa kanan ng Diyos. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa ako nagsasabi niyan. Yan po ay katotohanan. Jesus. Uy, malapit na. Verse, up to 11, tuloy-tuloy mo, verse to 11, up to 11. Yamang ay pinagkulob sa atin
ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Balik mo uli. Pinagkuloob sa atin. Tayo ay tumanggap ng kaloob mula sa ating Panginoong Hesus. Anong tinanggap natin? Mula sa kapangyarihang banal. Ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan. Ano ba yung nauukol sa kabuhayan? Na dati tayo ay patay. Sa spiritual na kalalagayan, ano ang tinanggap natin? Kabuhayan. Tayo ay muling nabuhay and we receive life. Nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, dahil sa kanyang dugo, at tayo tumanggap ng muling pagkabuhay spiritually. Nabuhay man tayo sa physical. Ngunit, ang sabi ng Panginoon Hesus, tayo ay patay sa spiritual na kalalagayan. Ngunit tayo, hindi natin tanggihan ang biyaya ng Panginoon. Hindi natin tinanggihan ang kanyang katuwiran. Tumanggap tayo ng biyaya at muling pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Sa pamamagitan ng pagkakilala. Di ba pagkakilala? Yung naunawaan mo sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian. Tinawag tayo upang maunawaan natin tumanggap ng biyaya. Tuloy. Ako, Jesus. Tuloy mo. Nang dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. May pangako ang Panginoon. Ang manahin natin, ang kalangitan na dahil titira magpakailanman, ay yun ay pangako ng Panginoon. Dahil sa mundong ibabaw na ito, ay meron tayong katapusan. Maaari tayong magkasakit, manghina. Pero doon, walang hanggan. Eternal na buhay. Upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo ng kabanalang mula sa Diyos. Dahil sa ganito na ginawa ng Panginoon ay upang makabahagi tayo. Tumanggap tayo mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa libutan dahil sa masamang pita. Balik muli. Nakatanan. Nakatakas tayo sa dati nating kalalagayan na dati tayo makasalanan. Na dala-dala natin. Ini-inter natin ang ating mga sariling katawan sa mga pita ng laman, sa mga bagay na nauukol sa libutang ito. Doon tayo dati. Ako nga dati, inom ngamin lahat. Nag-iisip ako. Diba? Yung mga kalasuan, naisip ko pa rin yan, pero umingi ako ng tawad sa Panginoon. Panginoon, huwag mo na akong nadalingin sa ganitong kaisipan. Dahil alam ko, hindi ito nararapat sa akin. So, nagkakaroon ng magbagong pag-iisip. Dahil kung paano sinabi sa kasulatan, magkaroon tayo ng bagong pag-iisip. So, yun ang sinasabi dito, na makabahagi kayo ng kabanalang mula sa Diyos. And God requires sanctification. Kabanalan, holy life. Mga nakatanan tayo, nakatakas, nakawala tayo. Sa dating kalalagayang ito, na dating pinagaharian tayo. Sino ang naghahari sa labas? Si Satanas. Ngayon, sino naghahari ngayon? Saan naghahari ang Diyos? Sa iglesia. Hindi naghahari ang Panginoon sa labas. Ang Panginoon ay naghahari sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan. Makita niyo yan mamaya. Tuloy. Malapit na tayo. At baka mabitin. At dahil dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamagin ninyo ang inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. So, mahigit pala natin dapat maintindihan, maunawaan ang katotohanan ng Panginoon. Ang kanyang salita, masigit na magkaroon tayo ng ganitong kalalagayan sa buhay. Dahil ang kaunawaan ay kagalingan ng bawat isa sa atin. Na tayo ay magpapatotoo sa iba o maging sa atin naman lamang.
Dahil sasabihin mong, oo, confirm ako. Dahil ang narinig ko ay totoo. Hindi nagdadalo-dalang isip na mayroong pag-aalinlangan. Tuloy mo, kapatid. At sa kalaman ay ang nagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. So, tatalakayin natin ito. Hindi na yata ako matatapos. So, nais ng Panginoon na babago ang ating karakter. Ang ating mga ugali. Ang ating kung sino tayo. So, magagawa ito ng Diyos para sa atin. Dahil nauna itong sinabi kanina, na magagawa ito sa atin ng Panginoon. Kung tayo sa sampalataya. Tuloy. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. So, napakahaba nito. Require pa rin ito. So, nakuha nyo? 1 Corinthians chapter 15. Gusto ko ipakita sa inyo sino ba naghahari sa labas? Matthew chapter 4, verse 8-9. Para makumplita ko yung kaunawaan. Matthew chapter 4. Ilagay sa chapter 4. Ayan. Nang ang Panginoon Isus, nang siya pa narito sa lupa, at doon niya ginanap ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pag-aayuno, kung ano ang ginampanan niya sa lupa. Sabi dito, nagtagpo sila at nakita sila ni Satanas. Sabi dito sa kasulatan, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at pinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Ang dyablo, sinabi kay Jesus, ipinakita kay Jesus ang kanyang pag-aangkin sa sanglibutang ito. Ipinamalas, pinakita ang kaharian ng sanglibutan. So, pinatanaw sa kanya ni Satanas, si Jesus Christ. Sa kasunod, the verse. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Yun ang winika ng dyablo kay Jesus. Na kung siya ay sasamba at magpapatira pa, ibibigay niya ang sanglibutang, ang pamamahala ng sanglibutang ito. Doon natin makikita, kapatid, na si Satanas sa panahong ito ngayon, sa pasimula na magkita sila ang Panginoon Jesus, ang namamahala ngayon dito, walang iba kundi Satanas. Kaya tayo, nang hindi pa natin natatanggap, hindi natin naunawan ang salita ng Panginoon, nang hindi natin natatanggap ang biyaya ng Panginoon, saan tayo? Nasasaklawan tayo sa paghahari ni Satanas. But then, nakapasok tayo ngayon sa paghahari ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Right. Dahil ang sabi ng dyablo, kung ako'y sasambahin mo, ang ibig ng sasambahin, kung susundin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kaluwalhatian ng sanglibutan. Nakuha niyo ang punto ko, mga kapatid. Sana naman naiintindihan ninyo. Thank you, Lord. 1 Corinthians 15. Ayan, 21. Lapit na. Kunti lang, mga kapatid. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. So, tayo ay dati sa kalalagayang patay sa espiritual. Nang dumating ngayon ang ating Panginoon Jesus, ang binabanggit na dito ang taong dumating. Ang ating Panginoon Jesus. Ang nagbigay sa atin ng pagkabuhay na maguli mula sa kalalagayang patay sa kalalagayang espiritual. Nakuha nyo? Palakpakan natin ang Panginoon. Ako, mabibitin pa yata. 21 to 25, tuloy-tuloy. Haabulin natin. Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamatay, kaya hindi naman kay Kristo ang lahat ay bubuhay. So, tinan mo. Dahil sa transgression o sa sa pagtalikod ng taong si Adan, nadamay po tayo. Namatay tayo sa kalalagayang espiritual. Pero salamat at dumating ang biyaya, dumating ating Panginoong Jesus.
ginawa tayo? Tumanggap tayo ng biyaya sa muling pagkabuhay. Kaya tayo ay mga buhay ngayon, mga kapatid. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya ang Ginoon. Kapagkat, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Ang lahat din naman pala, yung mga namatay, bubuhayin para umarap sa paghatol. Pero, ang kanyang mga tumanggap ng biyaya na katulad natin, kinikilim natin ito, tayo ay sasalubong sa Panginoon. Bago natin makipagkita sa Panginoon, tayo ay tatanggap ng muling pagpapalit ng katawang makalangit. Ayun ang title lang, pangaral ko, hindi pa tayo dumarating doon eh. Yeah, that's right. Dapat ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Binabanggit na ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Sa anumang katayuan natin, ito ang pinapahayag. Tayo ay sasalubong sa Panginoon, sa lapaap. Glorious body, ang title ng pero malapit na. Tuloy-tuloy. Ay mo lang sa verse 49 na lang, ang 54. Mo na lang, i-abante sa verse 49. 49 na lang. Ayan. At kung paanong tinaglayin natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Nang tayo ipanganak ng ating ina, ito yung binabanggit dito. Tinanggap natin ang larawang ito. Ngunit tatagalin din naman natin ang larawang ukol sa langit. So, hindi pala ganito lang tayo. Meron palang pagpapalit ng katawang makalangit. Nakuha niyo, mga kapatid. Pero ang tatanggi nito ay hindi makakamtan ito. Tuloy. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng karan ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So, naintindi mo? Kung mamananitilit sa dating kalalagayan na mayroong kabulukan, may kasiraan ang katawang ito na hindi naugasan ng kasalanan, he will remain sa ganong kalalagayan. He will never inherit the kingdom of God. So, nakukuha niyo siguro ito. Tuloy mo hanggang 54. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, yung mga namatay, binanggit lang dito, nangatutulog. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito ay luma nating kalalagayan sa earthly body, sa katawang ukol sa lupa. Mayroong gagawing pagbabaguhin tayo ng Panginoon. Tuloy, 52. Sa isang sandali, sa isang kisang mata, sa huling pagtulog ng pakakak, sapagkat tutulog ang pakakak at ang mga patay, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, tayo'y babaguhin. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Alam ko gusto niyo yun. Tuloy, hanggang 54, sapagkat kinakailangan ng itong may kasiraan na ito nagkakasakit. Kanina, naapakan ko yung kuko ni Sister Rehina. Kawawa naman. At itong may kamatayan ay magbis ng walang kamatayan. So ito yung buhay na walang hanggan. 54, malapit na tayo matapos. Datapot, pagka itong may kasiraan ay mabisa ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabisa ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasulat. Nilabot ang pagtatagumpay ng kamatayan. 1 Thessalonians chapter 4, 14 to 18. Last two verse. Sapat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman. Ang nangatutulog, ang mga nangamatay. Kaya yung mga naunang namatay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Dahil hindi tayo pagdating na ating Panginoon sa ang mga namatay noong unang panahon na bilang Kanya, bubuhayin, magkakaroon ng bagong katawan. At ano ang mangyayari? Dadalhin na kasama niya. And we will be with our Lord Jesus Christ. Tuloy hanggang 18. Sapagkat ito yung sinasabi namin sa inyo, salita ng Panginoon na tayo nang abubuhay. Kung dumating man ang Panginoon na hindi tayo makakaranas ng kamatayan, sabi dito,
Sinasabi namin sa inyo, salita na Panginoon na tayo ng buhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa namang paraan sa mga natutulog. Hindi tayo mauuna doon ng mga namatay. Kundi maging kasabay natin sila. Tuloy. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So this is the process how to change from our earthly body to glorious body. Nakuha niyo mga kapatid? Tuloy, 17. Kung magkakaroon tayo ng nangabubuhay na nagkakatitira ay agawin kasama nila like Enoch. Inagaw sila, dinayasa sa langit si Enoch na hindi nakaranas ng kamatayan physical. Kaya sinabi ng ating kapatid, and we are the Enoch generation. Agawin kasama nila sa lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito, sa Panginoon tayo magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Philippians chapter 3, verse na yung last verse. Pero nais kong umawit kahit eksakto na. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Kristo. Kaya pala tayo hinanap ng Panginoon kasi hindi pala tayo taga rito. We are heavenly citizen. Amen baga mga kapatid. Amen baga. Amen namin. Magsalita kayo, sumigaw kayo ng napakalakas na amen. Thank you, Lord. Pansamantala tayo dito, nakikitira sa mundong ito. Ipinapayag dito, tayo pala yung mga tagalangit. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians, sige, kasi oras na. Gusto ko umawit, sandaling awit. Tumayo tayo mga kapatid, inaya ko mga kawan bago natin patayuin ang ating kapatid, si Brother Ryan, counting minuto. Kasi konti tiis ng mga kapatid. Ito'y pananampalataya. Ang pagtitiis ay pananampalataya. 12:02. Sumobra ako ng kaunti mga kapatid. Pagpaunmanin nyo na. Nais kong awitin ng Panginoon. Sama sa tayo umawit sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Narito po kami, O Diyos, sa aming Ama. Nagpapasalamat po kami. Dahil sa biyaya na aming tinanggap sa iyo, ito'y sagana sa amin. Ito'y sumasagana sa amin. Ito'y sapat sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming kalalagayang ito, sapat ang biyaya mo, Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah. Buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo. Kung minsan na daraba habang naglilingkod, buhay ko ay may pag-asa sa biyaya. Amen, Lord. Yes, oh Lord. We thank you, Lord, for the great for what you have given unto us, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa kabila ng anumang katayoy namin sa buhay. Hindi ka nagtangi. Pinili mo kami, Panginoon. Tinawag mo kami, O Diyos. Dahil ito yung layunin mo. Dahil kami ay inangkin mo ay kami at kami ay sarili mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Lord. Amen. Thank you, God. For your grace, we receive life, Lord. Ang buhay ko ito
pagsubok may magdaan, di ako mababayaan. Buhay ko'y may katiyakan, dahil sa biyaya. Brother Ryan, tinatawagin kita kapatid. Sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita, magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo. May isang pa sa chorus. Dahil sa biyaya mo, magpapatuloy ako. Di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mo wagas, sa iyong salita magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo. Mayroong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Mayroong lakas hanggang wakas, dahil